Magandang gabi sa inyong lahat. Nais kong ibahagi ang karanasang ito na mapag-isa hanggang ngayon, nagbibigay pa rin sa akin ng kilabot tuwing naaalala ko. Sana ay makahingi rin ako ng pananaw ninyo tungkol dito. Nangyari ito isang linggo ng gabi. Magpunta kami sa isang liblib na baryo sa San Remigio Antique. Yung klase ng lugar na masasabi mong probinsya sa loob pa ng probinsya. 2 hanggang 3 oras ang biyahe mula sa bayan. Habang papalayo ka ng papalayo, pakitid ng pakitid ang daan, palalim ng palalim, ang katahimikan. Kaunting background lang, ang lugar ay napapalibutan ng mga palayan at tubuhan. Karamihan sa mga tao roon, alas 7 pa lang ng gabi, patay na ang mga ilaw at alas 4 ng madaling araw ay gising na. Ang lote kung saan kami nagtungo ay nasa pagitan ng mga bukid, palayo sa highway. Walang poste ng ilaw sa kalsadang dadaanan pa uwi. Ang tanging liwanag lamang ay mula sa malalayong bahay na tila mga alitap-tap sa dilim. Kapag naglalakad ka roon sa gabi, parang nilalamong ka ng kadiliman. Doon ginanap ang kaarawan ng biyanan ng kuya ko. Mas pinili nilang magdiwang sa baryo dahil malapit lang daw ang lupa nila roon. Masaya naman yung simula. May kainan, tawanan, kantahan. Dumating kami mga bandang alas 3 ng hapon at bandang alas 8:30 na kami nagpasya na umuwi. Bago umalis, nagayos muna kami at nag-CR. Karga ko noon ang pamangkin kong si Bituin. 6 na buwang gulang pa lamang noon. Nakikipagpikabo sa kanya ang nanay niya na si Ayen sa may pintuan ng banyo. Doon sa bahaging mas madilim at halos walang ilaw. Mahina at halos pabulong na sinabi ng mama ko, "Pwera usog, sana walang makisali, sana walang sumama." Hindi ko alam kung bakit, pero sadyang kinalabutan ako sa mga sinabi niya. Nang handa na kaming umalis, nauna akong pumasok sa sasakyan, dala si Bituin. Pinaba ko yung pintana para makapagpaalam pa ang mga kamag-anak sa bata. Pagkatapos, nagsimula na kaming bumiyahe. Habang palapas pa lang kami ng baryo, nasabi ng kuya kong si Luntian na sa mga ganitong lugar daw, hindi talaga may iwasan ang mga kwento tungkol sa mga tiktik at kung ano-anong gumagala sa gabi. Nagtawanan pa kami ng kaunti. Pero sa loob-loob ko, para may malamig na hangin na dumaan sa aking batok. Kalagitnaan ng aming biyahe, biglang umiyak si Bituin. Sa una, inisip ko, antok lang. Dahil kadalasan, umiyak siya kapag inaantok siya. Pero ibang iyak niyang yun. Hindi lang iyak, parang sigaw ng takot. Maging yung nanay niya sa likod ay nag-aalala na. Inisip namin na baka gutom lang. Kaya nagmamadali ang kuya ko na humanap ng lugar na may kaunting ilaw. Tumabi kami sa gilid ng daan, sa tapat ng isang abandonadong kubo. Nagtimpla ng gatas si Ayen. Sinubukan kong painumin si Bituin. Pero sa halip na tumahan, mas lalo pang lumakas ang kanyang iyak. Parang may nakikita siyang hindi namin nakikita. Nakatitig siya sa likod ng sasakyan. Sa kadiliman na halos walang hugis. At dun ko naramdaman na parang may nakatingin din sa amin. Ibinigay ko na siya kay Ayen dahil nanginginig na rin ang aking mga kamay. Bago muling umandar ng sasakyan, mariing sinabi ng kuya ko ang, "Magpaiwan ang dapat maiwan. Huwag nang sumama ang hindi dapat sumama. Sa ngalan ni Jesus." Tahimik lang kaming lahat. Parang may dumaan na malamig na hangin sa loob ng sasakyan kahit nakasarado ang mga bintana. Ilang minuto kami naghintay. Unti-unting humina naman ang iyak ni Bituin. Bagamat patuloy pa rin siyang humahagulgol ng mahina habang umaandar na ulit kami. Napansin ko na sa bawat liko ng kalsada, parang may aninong sumusunod sa gilid ng sasakyan. Mabilis, mahaba, at nawawala kapag sinisipat ko ng diretsyo. Tumigil lang yung pag-iyak ni Bituin at tuluyang siyang nakatulog na makarating na kami sa bahagi ng daan
na may magkakadikit na bahay at may mga ilaw na. Galing namin sa bahay, agad ko siyang hinagkan at niyakap ng mahigpit. Tahimik na siya, mahimbing yung tulog, parang walang nangyari. Pero ako, hindi na muling naging payapa ang aking pakiramdam. Magpasa hanggang ngayon, bumabalik sa isip ko ang tanong, may sumama ba talaga? At kung meron man, saan bahagi kaya ng madilim na daan siya sumama? At kailan siya tuluyang naiwan? Mula noon, tuwing daraan ako sa mga lugar na tahimik at walang ilaw, lagi na ako bumubulong ng panalangin. Hindi lang para sa aking sarili, kundi para sa lahat ng kasabay ko naglalakbay sa kadiliman. Isa ito sa mga karanasang hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko bilang isang medical clerk. Nangyari ito nung ako'y nakarotate sa Surgical Intensive Care Unit sa isang pampublikong ospital sa Bayambong Nueva Vizcaya. Isang tahimik na bayan, ngunit tila may mga lihim na ayaw manatiling nakatago. Ang SICU ay para sa mga pasyenteng kritikal ng kalagayan. Kadalasan, yun yung mga bagong opera at nakikipaglaban pa sa pagitan ng buhay at kamatayan. Isang gabi ng duty, iisa lang ang pasyente kong nakakonfine. Sa isip ko, mukhang magiging magaan ang aking gabi. Pero nagkamali pala ako. Upang malinaw ang tagpo, ilalarawan ko munang lugar. Maliit lang yung SICU. Bahagi lang ito ng mas malaking silid na hinati ng makapal na salamin. Sa magkabilang side ay ang MICU. Ang nurse station ay nasa MICU side. Kaya kung may mangyari sa SICU, tanging malalakas na tunog lang marinig ng mga nurse. Tunog ng alarm o sigaw na hindi pangkaraniwan. Ang pasyente ko, na tawagin na lang natin si Mang Isko, ay bagong opera. Naka-intubate siya. May tubo sa bibig para sa paghinga, kaya hindi siya makapagsalita. Ngunit malinaw ang kanyang isip at gising na gising. Nakaharap siya palayo sa nurse station, kaya ako lamang ang malapit sa kanya. Umupo ko sa bakating kama sa sulod ng SICU, katabi ng kanya. Tahimik lang ang paligid. Tanging tunog ng makina at mahinang tikatik ng orasan ang maririnig mo. Habang binabasa ko ang kanyang chart, napansin ko paulit-ulit niyang kinakamay ang hangin. Parang may tinatawag. Lumapit ako sa kanya. Inabot ko ang papel at ballpen. Nanginginig yung kamay niya habang sumusulat. Dahil mahina ang kanyang kapit, binasa ko ng dahan-dahan ang bawat letra. M, U. Tapos ay may ilang guhit na hindi ko na maintindihan. Pagkatapos niya magsulat, itinuro niya yung papel, saka itinuro ang sulok ng silid kung saan ako kanina nakaupo. Napalingon ako doon. Wala naman akong nakita kundi isang bakanteng kama at ang aninong nililikha ng ilaw mula sa kisame. Bumalik ko sa kanya, ngumiti at nagsabi ng, ano po bang kailangan ninyo? Ngunit biglang nagbagong itsura niya, tila ba lalong nataranta. Muling kinuhang ballpen at nagsulat. Sa pagkakataong ito, pumasok ang anesthesiologist namin na si Dr. Amihan, sakto sa oras na kailangan ko ng kasama. Sinabi ko kagad na tila may gustong iparating ng pasyente. Magkasabay naming binasa ang sinulat niya. M, U, L, T, O. Nagkatingin ng kaming dalawa ni Dr. Amihan. Multo. Nalamig ang bato ko, nanayo ang aking bibig, at parang mas lalong dumilim ang sulok ng silid. Pinilit ni Dr. Amihan na manatiling kalmado at kinausap si Mang Isko ng mahinahon. Sinabing baka guni-guni lang ito o baka epekto lang ng gamot. Pero ako, hindi na ako muling tumingin sa sulok na iyon. Tahimik akong lumabas ng silid at halos tumatakbo
nang tumawag ang isa kong ka-duty na si Shirley upang samahan ako pabalik. Ilang araw ang lumipas. Pumanaw si Mang Isko. Nang ikwento ko sa mga nurse ang nangyari nung gabing yun, nagkatinginan sila. Sa katahimik na nagsalita ang isa. Oo, alam namin yan. May bata raw talaga dyan sa sulok. Madalas nagpapakita sa mga pasyenteng malapit ng... Parang may dumaan na malamig na hangin sa aking likuran. Simula noon, tuwing dadaan ako sa siko na yon, kahit maliwanag at matao, hindi ko na maiwasang silipin ang sulok ng silid. At palihim na umaasang wala akong makikitang nakatingin, pabalik. Itago na lamang ninyo akong sa pangalang Alona. Habang nagbabasa ako ng mga kwento dito, may biglang bumalik sa aking alaala. Isang karanasang pilit kong nilibing sa limot dahil sa sobrang takot na iniwan nito sa aking puso. Pinanganak ako sa Romblon at doon din ako lumaki sa isang liblib na baryo ng San Agustin, kung saan halos magkakadikit ang mga bahay at ang dilim ng gabi ay parang may sariling buhay. Nung bata pa ako, wala kaming telebisyon sa bahay. Kaya tuwing gabi, ako at ang ate ko na si Mingming ay nakikinood sa kapitbahay namin na si Aling Puring na nakatira malapit sa palayan. Maliwanag ang loob ng bahay nila, pero ang paligid nito nababalot ng anino. Nung nanonood kami, ako'y nakapwesto sa may bintana. Ang ate ko naman ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa bangko. Bigla ko nakaramdam ng kakaiba, parang may malibig na hangin dumampi sa aking batok. Nang tumingin ako sa aking likod, nakita kong isang matandang lalaking payat, mahabang buhok at nakaputi, nakatayo sa labas ng bintana. Tahimik lang siya, hindi kumikibo, nakatingin lang sa amin. Inisip ko nung una, baka nakikinood lang din siya, kaya binaliwala ko na lamang. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko, hindi lang panonood ang pakay niya. Parang ako ang kanyang pinagmamasdan. Nang pauwi na kami ni Mingming, mahina akong sinabi sa kanya, "Ate, may taong sumusunod sa atin." Tumawa lamang siya. "Wala yan, nag-iisip ka lang." Pero ramdam ko, mayabag sa likuran namin. Hindi sabay sa hakbang namin. Mas mabigat, mas mabagal. Pagdating namin sa aming bahay, agad akong pumasok at humiga sa kama. Akala ko, tapos na ang lahat. Ngunit mga bandang hating gabi, bigla akong nagising. Pawis na pawis ako, parang may dumadagan sa aking dibdib. Hindi ako makagalaw. At sa dilim ng aming silid, nakita ko ang anyong itim sa may pintuan. Napahiyab ako. "Aswang! Aswang! Aswang!" Tumakbo si nanay at niyakap ako. Sabi niya, ipis lang daw yung tinuturo ko. Pero kahit anong pilit niyang magpaliwanag, alam ko, hindi yun ipis. May mga matay yun at nakatingin sa akin. Lumabas si tatay, pati ang tsuhin kong si Cardo. May dala silang buntot ng pagi at dahon ng niyog. Hinampas nila ang bawat sulok ng bahay, parang may hinahabol na hindi nakita. Kinabukasan, dinala ko ni nanay si isang albularyo sa Banton. Isang matandang babae na tinatawag nilang Lola Sinang. Sinilip niya ako sa mata, hinawakan ng aking noo at marangang sinabi kay nanay, "May kinuha sa bata, hindi laman, kundi anino." Simula noon, bantay sarado na ako. Pero hindi pa rin ako gumagaling. Madalas akong nahihimatay. May mga gabi na nagigising akong umiiyak. Sinasabing may tumatawag sa akin mula sa labas ng bintana. Isang araw, dinala naman ako ni nanay sa isang lalaking magagamot sa kahidyokan na si Mang Lirio. Tahimik siyang nakinig, saka nagsalita.
Nung nanonood kayo ng TV, yung matandang nasa likuran mo, ipinatong niya yung kamay niya sa ulo mo. Doon niya kinuha ang anino mo. Nang pauwi kami, nakita ko ulit yung matandang iyon sa gilid ng kalsada. Tinuro ko siya at saka sumigaw. Aswang! Aswang! Pagdating ng gabi, galit na galit si tatay. Sumigaw siya sa hangin. Kung sino ka man, ibalik mo ang kinuha mo sa anak ko! Kung hindi, bukas sa bukas ay pupuntahan kita! Kilala na kita! Kinabukasan, nagising akong magaan ng pakiramdam. Parang may bumalik sa akin. Unti-unting gumaling ang aking katawan. Pero simula noon, parang may narinig na akong tunog na parang tik-tik o pakpak sa gabi. Nanginginig pa rin ako sa takot. Hanggang sa lumipas ang mga taon at lumipat ako sa Maynila. Doon ako nagtrabaho, nagkaroon ng asawa at anak. Akala ko, tapos nang yugtong yun sa aking buhay. Pero noong 2022, bumalik ako sa Romblon kasamang aking anak. Doon, naamoy ko ang siyagaw. Isang amoy na parang panis na suka. Nahilo ko at nasuka. Minsan, may kapitbahay kaming sinapian. Namumulang mga mata, sumisigaw. Kakainin ko kayo lahat! At ang mas nakakatakot, ang aswang na sinasabi niya, nakikita ko. Ngayon, tahimik na ang baryo. Ang mga tinatawag nilang aswang noon, lahat daw ay patay na. Pero alaala ng gabing iyon, nang matandang sumunod sa akin at nang aninong kumuha ng aking anino, hindi ko kailanman makakalimutan. Dahil minsan, hindi lahat ng multo ay nananatili sa dilim. Ang iba, sumusunod hanggang pagtanda mo. Bata pa lamang ako noon. Nakatira kami sa isang tahimik na baryo sa San Miguel, Catanduanes. Si Yaya Ringning ang nag-aalaga sa akin noon. Simula nang mawala si Mama matapos isilang ang bunso naming kapatid, si Yaya na ang naging haligi ng aming tahanan. Ang tahimik na anino sa likod ng aming araw-araw na buhay. Hindi siya madaldal, hindi rin siya palabiro. Pero ramdam mo sa kilos niya ang malasakit. Laging maingat, laging mapagmasid. Parang may binabantayan siya na hindi namin nakikita. May isang kakaibang bagay lang kay Yaya na noon ko lang napansin habang ako'y lumalaki. Bawal na bawal siyang makita sa umaga nang hindi pa nagbibihis. Lagi niyang suot ang isang makapal na belo o nakatali ang ulo ng panyo na halos matakpan ng buong mukha niya. Kahit kailan, hindi ko pa siya nakita nag-aayos ng sarili nang walang takip. Kahit sa pinakamainit na tanghali, hindi niya inaalis iyon. Hanggang sa isang gabi, natuklasan kong lihim na bumago sa lahat. Madaling araw noon, nagising ako sa sobrang uhaw. Tahimik ang buong bahay. Tanging huni ng kuliglig at langit-kit ng kawayan sa hangin ang maririnig. Lumabas ako ng aking silid at dahan-dahan naglakad patungo sa kusina. Ngunit sa pagdaan ko sa silid ni Yaya, napansin kong may mahinang liwanag na sumisilip mula sa siwang ng kanyang pinto. Bahagya itong nakabukas. Parang may humila sa akin na papalapit. Hindi ko alam kung takot o kuryosidad. Kaya dahan-dahan akong sumilip. At doon ko siya nakita. Si Yaya Luluningning nakaupo sa harap ng lumang salamin na may bitak. Mabagal niyang inalis ang panyo mula sa kanyang ulo. Napahawak ako sa aking dibdib. Isa lang ang kanyang mata. Isang nag-iisang mata. Malaki, nakausli, at nasa gitna mismo ng kanyang ulo. Walang kaliwa, walang kanan. Isa lang, pero tila sumisilip hanggang kaluluwa mo. Ang paligid nito'y pula at para may dumadaloy na dugo sa gilid. Hindi siya mukhang tao. Napaatras ako sa takot. Ngunit natapakan ko ang natapong butol ng bigas sa sahig. Kumalasag.
Dahan-dahan na palingon si Yaya. Hindi ko na hinintay pa ang susunod na mangyari. Tumalon ako sa likod ng dingding. Pigil ang aking hininga. Ramdam ang malakas sa pinti ng aking puso. May naroon ba? Malamig at tila walang emosyon na tinig ni Yaya. Unti-unti akong umatras patungo sa aking silid. Nang isasara ko na sanang pinto, may naramdaman ako na mainit na paghinga sa aking batok. Anong nakita mo? Napalingon ako, si Yaya, at ang nag-iisa niyang mata nakatitig diretso sa akin. Kinabukasan, hindi na ako makatingin sa kanya. Tuwing lalapit siya, nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong napapatalon kapag bigla siyang sumusulpit sa likuran ko nang hindi ko namamalayan. Nagpa siya akong magtanong sa isa pang matandang kasambahay namin, si Inang Sela, na matagal na rin kasama ng pamilya. Inang, matagal na po bang nandito si Yaya Luningning? Mahina akong tanong. Napatingin siya sa akin, parang may binabasa sa aking mukha. Oo anak, wala pa nung panahon ng lolo mo. Sagot niya. Napakunot ang aking noo. Bakit parang hindi siya tumatanda? Sandaling tumahimik si Inang Sela. Sinilip niya ang paligid. Saka lumapit sa akin at bumulong. Hindi siya tulad natin. Nalamig ang aking batok. Ano pong ibig niyo sabihin? Naguguluhan na tanong ko. May dugo siya na mga nilalang na hindi galing sa mundong ito. Mahina niyang sagot. Engkanto, kung tawagin ang mga sinauna. Napalunok ako. Bakit po siya nandito? Pumuntong huninga siya. May sumpa ang lahi niya. Kailangan niya magbantay ng isang pamilya. Kailangan niyang alagaan ang mga batang ipinagkakatiwala sa kanya. At kung may batang makakita ng tunay niyang anyo. Tumitig siya sa akin. Mabigat ang mga mata. Hindi niya na pwedeng hayaang mabuhay pa. Ang batang iyon. Gabi na pumasok ako sa aking kwarto. Hindi ako makatulog. Ramdam kong alam ni Yaya ang aking nakita. At alam kong hindi niya hahayaang lumabas yun ng buhay. Tahimik akong bumangon. Sinubukan kong mag-impake ng ilang damit. Gusto kong tumakas. Pero kahit ang sahig ay parang sumisigaw sa bawat paghakbang ko. Nang hawakan ko ng seradura ng pinto, kumalabog ang bintana. Napalingon ako. Si Yaya. Nakasabit siya sa labas ng bintana. Parang isang insekto sa dingding. Nakadikit ang mukha niya sa salamin at ang nag-iisa niyang mata ay nakatitig sa akin. Hindi kumukurap. Nakita mo ang hindi mo dapat makita. Malamig niyang sabi. Hindi ko alam kung paano ko nakatakbo palabas ng bahay. Basta ang alam ko lang, habang tumatakbo ako sa gitna ng madilim na kalsada ng baryo, narinig kong kanyang mga halakhak. Mahaba, paos, at parang sumusunod sa bawat paghakbang ko. At sa isip ko, paulit-ulit ang bulong. Kahit saan ka magtago, ako ang bantay mo. Ako ang yaya mo. At hindi mo ko matatakasan. Hindi ka makakatakas sa akin. Hanggang ngayon, tuwing may nararamdaman akong matang nakatitig sa akin mula sa kadiliman, alam kong hindi pa tapos ang kwento namin ni Yaya Luningning. During the height of the pandemic noong 2020, meron po akong kaibigan na nagtatrabaho para sa amin ni LG. And dahil nagtitraining pa lang siya at that time, sinusundo ko siya gabi-gabi para pumunta sa bahay para dun kami mag-training. And then one night, something very, very unbelievable happened. Dahil punong-puno na kami ng deadlines, ang dami na namin kailangan gawin, I had to pick him up really quickly. So just imagine a really, really dark road. Tapos doon sa dark road na yun, merong malaking arko. Yung papasok sa mga barangay.
And right before that arco, merong isang gas station. So picture that really quickly. Gas station, and then yung arco ng barangay. Tapos yung daan na yun, madilim siya, tapos pakurbada, so may curve. I was going at about 40 to 50 kilometers per hour kasi nga medyo nagmamadali ako para masundo yung kaibigan ko. And right as I passed the gas station and the arc, I hit a truck na umaatras. I know it. Very, very vivid na tumama ako dun sa truck. I slammed the brakes, and the first thing that came in mind was that, oh snap, the car. Oh god, kinilabutan ako. As I pressed the brake, I opened my eyes, I was back at the gas station, and yung arco, and then I was going at 20 kilometers per hour, and it was not yet processing. And as soon as I passed the arc ng barangay, bigla, merong truck na umaatras, na nagre-reverse parking. And I was just speechless all throughout the night. Nung sinundo ko yung kaibigan ko sa kanila, kunento ko yung nangyari, hindi siya makapaniwala. Nung kunento ko naman kay LJ kinabukasan, hindi rin siya makapaniwala. Nung kunento ko kay mama, medyo naniwala siya, pero sabi niya, baka binigyan daw ako ng vision ni Lord na mayroong truck na may truck na nagpa-park. But I could not think of it as a vision kasi I literally felt the brake slam. I felt like there was supposed to be an impact. I closed my eyes, pagkapikit ng mata ko, pagkatapak ko ng brake, bumalik ako dun sa gas station and doon sa arco. Tas dahan-dahan ako nagdadrive and I was like so bamboozled kung anong nangyari. What's happening? Tapos, right as I passed the arco, there was a truck reverse parking. The very same truck that I was supposed to hit. And to this day, I still have no explanation kung paano nangyari yun. Kung anong nangyari, kung bakit nangyari, kung anong nangyari. And it was just me, the car, and God. I have no proof of it. Wala akong proof na nangyari yun, pero it did happen. Pero for my peace of mind, I just thought of it as a premonition. Kasi I wouldn't want to think that I'm living in an alternate reality where I died in that reality and I lived in this reality. So, grabe talaga. Recap lang ha. Mabilis akong pagpatakbo. Tumatakbo ako ng 40 to 50 kilometers. Pagka-curve kong ganyan, impact. I felt it. I slammed the brakes, and then I closed my eyes, and then I was back dun sa gas station.